Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chaame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you August 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat po sa nakatabaran po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang, gusto mo makarating all the details, well, hindi all the details. Ang nasa description below yung link or punta ka sa YouTube ko, nandun yung link, dun kayo kumuha or ilalagay ko dyan sa screen ha, yung aking FB. Kaya paki-message ako para sa details ng personal reading. Ingat kayo sa scam. General reading, Capricorn, energy reading. Tayo. Gawin yung guide yung mga warning ha. I-analyze, balik ta rin, i-vice versa, para maiwasan na maganap o mangyari. Hindi porket yun yung sinabi ko, hindi nyo naiiwasan. Di ba? Mangyayari talaga yun. Kaya nga may warning. Okay. Capricorn, we have the 3 affair with your family. Andun yung growth happen into your life pagdating sa relationship or sa family mo. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng mga recovery, growth. Kung sa health issue ito, yes, magkakaroon ng mga recovery or healing situation na doon sa point na iyon. Pero hindi lahat no? Kasi handito discord, maaring magkakaroon kayo ng discord, hindi pagkakaintindihan when it comes sa either sa family mo, sa relationship mo, or sa kaibigan mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng makakasamahan dito trabaho kasi ano tong mais to eh. May mga daga ba sa bahay nyo? Baka may mga daga sa bahay nyo, mag-ingat kayo ha sa mga daga. O may mga hamster ba kayo? Yung mga pupo nila, ihi nila, o yung bite nila, hindi rin maganda, no? Ingat din kayo. And syempre, meron kang November. Pwedeng November is magkakilala ka na birthday is November. O kaya naman is 11 minutes, hours, days, weeks. Kung sa weeks yan, 4, 8, mga 3 months, 2.5 or 3 months, di ba? O kaya is months, no, sa iba. Yun. Or maybe by this November. Ito is pagbabago to. Yan, magkakaroon ng mga pagbabago in some aspect of your life. Sa iba naman siyo kasi dito si family, siguruhan din yung pag-iwas, distance, boundaries, or makakaramdam ka ng panlalamig. Ikaw ang manglalamig or someone is may manglalamig sa iyo. Okay? Sa iba sa inyo. By this August, andun yung work, achievement, and success. Andun mas mag-focus ka this time sa mga i-work it out mo this time sa buhay mo. Activity, priorities, mga task mo na doon sa point na yon. Pwedeng sa work mo or doon yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na you want to success. Maaaring sa iba sa inyo is may magtiting advance ka in some aspect of your life. Halimbawa, mag-iipon ako ngayon ng pera kasi may gusto kong gawin, may gusto kong bilhin, may ganyan. O kaya is, or you need, think advance always kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin kasi dito with comes on, di ba ang ans kasi is preparing to eh. Also, you need to prepare for something. Kasi why? Kasi andito si November. Tapos meron pa tayong ret. Okay, kailangan mo daw kasi may mangyaring hindi maganda. Okay, hindi naman Sana walang mawalang buhay. Kay ano man yan, halimbawa, o walang connection. Halimbawa, pwede rin kasi na connected sa'yo or kaibigan mo, ganyan, na may mawala kasi you have the ret. So there's a loss. Marami ibig sabihin ng loss para hindi kayo loss of trust, loss of hope kasi also dito we have the family, di ba? Sana walang ka-family member na something lost, di ba? When it comes to a life. O kaya naman is loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, kung may mga pet kayo, di ba? O kaya a loss of valuable things, basta valuable things or something lost, no? Sa iba sa inyo. Sana naman wag loss of work, di ba? Sa iba sa inyo. Baka sa iba sa inyo mga trust lang to, no? Sa iba kasi we have also the family rin kasi. O kaya mga kasamahan sa trabaho. Yan, mga hindi dapat pagkatiwalaan or yan. But still, may mga lungkot na pagdadaanan. And syempre is may mga something need to prepare when it comes on Aunt. Diba si Aunt kasi is nagpe-prepare yan before dumating ang calamity, di ba? O dumating yung problema. And yan, may mga preparation ako na nakikita na gagawin or kinakailangan or may mga progressing or need to progress sa iba sa inyo or need aksyonan sa iba sa inyo, no?
bago pa mangyari ang disappointment o bago pa mangyari ang hindi magandang sitwasyon in life kasi we have the rep. Ingat pa rin kayo, di ba? And syempre, next, emotional secure, loving family is important to you. Iba sa inyo talaga, handun talaga yung importance when it comes to your family and loved ones. Andun yung, you want to secure na okay sila, may maganda silang bahay, tirahan, nakakakain, di ba? Komportable, ganyan. Na dun sa point na, handun yung caring, handun yung love, no? Sa iba, sa inyo. Very emotional ka pagka relationship mo or loved ones mo na ang or family mo ang pinag-uusapan sa iba sa inyo. Pero syempre hindi ko masasabi na all of you kasi meron tayong mice, no? Ibig sabihin, may mice, may mga hindi good term but still you try to work it out pa rin naman yung sitwasyon, no? Kahit na gano'n yung sitwasyon sa iba sa inyo. And also, we have the tower, solid foundation success with effort. This August, mas magbibigay ka ng effort this time sa kusang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa family mo, pwedeng sa health issue, physically, emotionally, spiritually, pwedeng nandun sa point na yon. O may mga gagawin ka ng mga sitwasyon at bibigyan mo dito ng effort and hard work, pwedeng nandun sa point na yun, parang patatatagin mo siya kasi we have also the nest, diba? Alam mo, yung relationship mo, mas magiging very careful ka at mas magiging mapagmahal ka at magiging maingat ka, mga ganyan. In some aspect of your life, pwedeng nandun sa point na yon. Yan, kumbaga nandun yung baari, iba sa inyo, magpapatayo ba kayo ng bahay, nagbebenta ka ba ng bahay, bibili ka ba ng bahay, tirahan na, baka sabihin nyo yung condominium, hindi yung bahay. meron kasi ako, meron kasi meron kasi nagparid sa akin. Sabi ko, ay may ano, sabi ko may bahay, sabi ko gano'n. Basta minsan binanggit ako sa kanyang bahay. Basta yun, tapos sabi niya, ma'am, niya, madam hindi yung bahay, kondo. Ay, ano ba yung bahay sa kondo? Parang isa lang naman yung tira. Natawa siya, natawa sa akin. Lord. Kaya medyo i-open nyo lang yung ano yung ha. Minsan medyo ano lang ha. Medyo pag-isipan niyo bago kayo magsalita. Minsan ganyan din ako eh, yung pagbigla-bigla ako nagsasalita. Minsan, kahit alam ko, nagiging engot ako. May ganyan point. Well, it's natural. Tao lang naman din tayo. Well, nandito yung point, baka nandun sa point kayo, no? Yan, may mga nagpapagawa ng bahay, renovate ng bahay, bibili ng bahay, or mga gusto magpagawa ng bahay. Sa iba naman sa inyo, ay sana naman, wag naman mawasak yung bahay nyo, no? Kung may mga butas-butas na dyan at kailangan ayusin. Well, kung meron naman kayong income, no? Sa iba sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na pilitin nyo. sa iba sa inyo, okay? And we have the hand. Need health assistant and guidance. May tao na hihingi sa'yo ng help, ng tulong, assistant or guidance. Pwedeng kapatid mo, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, or your friend, maybe, ano, yan sa iba sa inyo. Or ikaw ang hihingi. No? Sa iba dito, family related to. Pero may work kasi, ano, kung nakikita dito, no? Or pwede rin naman na may taong kukonect sa'yo dahil meron siyang pinagdadaanan na problema when it comes sa family. Diba, baka hingi siya ng advice sa'yo, hingi siya ng ano, kung something, di ba? Wag lang pera, medyo hindi na yung good, di ba? Yun na nakita ko. And mag-ingat kayo sa hand. Okay? Mag-ingat kayo sa hand. Ikaw, someone is connected into your life kasi meron tayong family or malapit sa'yo, no? Pwedeng wag naman sanang maputulan ng kamay. Medyo masakit yun, ano? Yan. Wag naman sanang maipit, no? Wag naman maipit, mahiwa, madugo, or mapukpok. Ano ba? Basta, o baka naman namamanhid kayo, o basa yung kamay nyo, pasmado. Pagka pasmado kayo, mag, magtingin kayo sa sa YouTube, yung mga remedy, makakatulong. O kaya may mga soup diyan, 'di ba? Ano 'yun, sabaw ate? Hindi yung sabon. 'Di ba? May mga gano'n na bibili. Ano yun, siyempre disappointment naman yung pagka may kahawak kang 'di ba? Basa-basa yung mo, 'di ba? Pangat naman yun. Pero nasa iyo pa rin. Mag-ingat kayo, i-remedy niyo kaagad, okay? Okay naman, baka naman bigla may sumuntok sa'yo, sumampal sa'yo, duruin ka, 'di ba?
tumapik sa'yo, ibalik mo. Okay? Sa iba sa inyo. Well, kung may mga ganong sitwasyon naman, huwag na kayo magpatolero. No? When it comes dito, when it comes sa tower, tsaka dito sa hand, is ibig sabihin, may tao na may mataas ang ego, mataas ang pride, hoping hindi ikaw ito. Pero marami sa inyo ganon. Medyo balansehin nyo lang and control. Okay? May tao rin ako nakikita na nagkakaroon ng boundary. Either ikaw nagba-boundary or someone put a boundaries pagdating sa iyo. Okay, nandun sa point na yun. Pwedeng family related yung iba or pwedeng someone who's connected or nagkaroon ng connection sa iba. And syempre, ay may moon. Change in your life. Nanay yung sitwasyon na may mga bagay ka na iniilusyon, may mga bagay ka na pinag-iisipan to change, lalo na siguro na lagi nasa isip mo yung relasyon mo o yung family mo, ganyan, sa iba sa inyo, or may mga bagay ka na iniisip na you want to change. No, nandun sa point na yon. Medyo masyadong palaisip or overthinking yung iba, hoping huwag naman sana. Pwede rin kasi na may mga ikakalungkot kayo kasi meron tayong mice dito, no? Tama, dito rin kasi yung August, so ang dami mong moon eh. Hindi naman kayo aswang, no? Kung titingnan ko to, may taong galit sa'yo. Mag-ingat ka. Maring itong tao na to, ay, ano ba yan, anak? Either nagpapagawa siya sa'yo or may pinapagawa siya nang hindi maganda sa'yo. Kumbaga, baka na ano mo to, nasaling mo siya, no? Yan, may taong galit sa'yo. Pwedeng nandun yung pa na gusto kanyang mawala, pinagdasal-dasal ka niya, inaayo-ayo, sira-sirang mo ni siyang ganap-ganap, palagi kang nasa isip. Kung sa love life yan, syempre, andun yung point na sana maging okay kayo, sana ganito, sana ganyan. Kasi dito may taong gumagawa. Oh. Yan, mga palipad hangin, mga black magic, mga usok-usok, mga, anak, ano ba yan? Ang kati. Mga ganyan. Sana ma-misfortune ka, ganyan. Dito, ano yan, pagkawala. Kung gusto niya mawala ka, lumayo ka, umalis ka. Ingat. Ingat na lang kayo. Okay. So, sa iba sa inyo, kung kayo is hindi gano'n nakakatulog, pagising-gising, o kaya night shift kayo, o maaga kayo nagigising, bumawi na lang kayo ha, kasi hindi rin maganda yan. Okay, February. Meron ka February. Ibig sabihin, 2 days, 2 weeks, 2 months, August, September, or August, something. August, September. Oh, kasi 2 months, diba? August, September nga. Yan. Or kung ano man yung weeks, days. May mga unexpected a blow of emotion pagdating sa inyo. No? Kung titingnan ko to, siguro be prepared talaga kayo sa related to a bahay. O handun yung point na family, handito na kasi si family. You need to prepare. Pwedeng may taong hihingi ng suporta o hihingi ng tulong pagdating sa iyo. Handun din yung point na may mga unexpected situation na pwedeng hindi maging maganda at kailangan lakasan mo ng loob mo kasi problema to, no, sa iba sa inyo. There's a problem coming sa iba sa inyo. Kaya ngayon, ang sinasabi dito is you need to think advance kasi andito siya, si Ness. Think advance and prepare. Kumbaga, be aware. Maging aware ka kung sa aspect ng buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, family. Nandito rin si family. Yan. O sa mga tao makakasalumuha mo kasi andito rin si Tower. No, ingat ka na lang din. Yan. Unexpected to. Mga hindi good things, kumbaga. Baka lumawa sa sarili mo, unexpected, biglang mahilo ka, biglang magkasakit ka, biglang masama pakiramdam mo, biglang ganito, biglang ganyan. Diba? Ingat pa rin kayo. Ay, ano ba naman itong mga card mo? Okay, journey either physical or mental. When it comes siguro sa physical, siguro related siya sa trabaho mo, sa mga taong nasa paligid mo, sa mga taong nakakasalamuha mo. Yan. Medyo magulo yung isip, maraming iniisip, maraming tumatakbo sa isipan, ganyan.
may mga burden situation o may mga duty or responsibility na need mong gawin, aksyonan, pwedeng nandun sa point na yun. May mga iniisip ka rin no? Sakit ako dito Sabi sa inyo, sa mental, siguro handun yung point na may mga na-bothered ka o natitrigger, mga ganyan, bothering and triggering and struggling. Lahat ng lingin, no? Yun, ingat na lang din kayo, no? Siyempre, kung may mga problema kayo na pinagdadaanan, you need to share kung humingi ka ng tulong or assistant or guidance sa iba sa inyo. Siyempre, hindi porke minsan kasi alam mo yung tao na magbibigay sa'yo ng guidance, minsan tama naman, minsan aayunan ka niya no? Alam mo yung point na hindi siya nakakatulong, hindi siya, kumbaga, bias. Kumbaga, syempre kaibigan kita, sasabihin ko sa iyo yung inaayon sa iyo. Hindi siya, basta may bias. Hindi siya equal. Kaya, you need to think din very carefully rin, sa sitwasyon. Kung tama or mali. Yun. Kung tama, sa tingin mo tama, diba? Pero huwag kayong pabigla-bigla kasi pwedeng mag-mess yan. Hindi maging maganda. Energy. Capricorn. Okay, when it comes sa iyong energies, energy mo is may mga pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan, pwedeng na doon yung point na may mga kakaroon kayo ng mga problema sa pera, sa iba sa trabaho, sa iba sa family, kasi also we have the family. Yan, pwedeng sa mga kaibigan, close relationship, pwedeng sa trabaho rin kasi yan May mga sitwasyon na makakaramdam ka talaga ng unexpected situation. Ibig sabihin, na unexpected blow of emotion. Pwedeng disappointment, o kaya pain, pwedeng lungkot, pwedeng conflict, malaki o maliit, pwedeng may mga hoping walang separation, mga pag-aaway lang siguro, mga mabababaw na pag-aaway o hindi pagkakaintindihan siguro ganun. Mga unhappiness, ganyan. Heartache, yan. Sa iba sa inyo. Sana rin, sa iba, dito, when it comes sa energy kasi, may mga pain ako na nakikita sa iyo No? Sa iba naman, okay naman. Pero sa iba naman, siguro, handun yung point ng mga masama yung pakiramdam. Ganyan. Ubo, sipon, lagnat, malasakit ang lalamunan, throat, thyroid, related sa throat. Mag-i-remedy nyo kaagad. Pag naramdaman nyo na, as in naramdaman nyo na medyo may something, uminom na kayo ng maligamgam, na may lemon, o kaya kalamansi, i-remedy nyo kaagad. Kasi kaysa mas lumala siya, di ba? Kaysa maging worse talaga yung situation. Ganyan. Ingat na lang din kayo sa iba sa inyo. Or maybe sa iba sa inyo, sa family nyo, di ba, o karelasyon nyo, baka may mga sakit din. Siyempre, ingat din kayo, baka mahawa kayo. Kaya handito rin kasisihan. Baka something need to assist, to help, to guide, di ba? Yun. Ingat pa rin kayo. Pero sa inyo, ingat kayo. Ingat pa rin kayo. May imbalance ka kasi dito Parating. Parating po. Okay, parating sa iyo. Uy. Ay, meron nga. Hindi nga ako nagkamali. Parating sa iba sa inyo, may parating na pera. Papasok na pera. Sa iba sa inyo. Sa iba naman, may taong hihingi ng pera. Mas bata to sa'yo. Katawa. Pagka ganito nakikita ko, natatawa ako. Sabi ko, bakit pero nasa inyo pa rin yan kung gusto mo magbigay o hindi. Basta, or ikaw ang magbibigay, maybe, hihingi, or ikaw yung magbibigay, parang ganun. Sa iba naman sa inyo is,
Um, may taong may lihim. May taong may sikreto. As in, may taong may sikreto, may nililihim, malapit to sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng may taong kakausap sa'yo, isang bata or isang babae. May sasabihin sa sa'yo na hindi mo alam. Bata or babae siya, something. Basta either mas bata to sa'yo, yung isa naman is either same age mo, ganyan, pwedeng nando sa ganyan. May sasabihin sa sa'yo na ganun. And then also, is, merong ako nakikita na medyo may pressure no? Hindi ko alam in what way But still, may pressure ka daw na mararamdaman. Siguro related siya sa trabaho mo or mga responsibility mo sa buhay. Pwedeng na doon sa po na yun. May mga problems, stress, burden, struggle, situation sa nakikita ko sa iba sa inyo. Or pwedeng may kukonek sa'yo na ganun yung nararamdaman niya o ganun yung sitwasyon niya sa iba sa inyo. Makakaramdam ka raw ng dissatisfaction sa isang taong, isa o dalawang tao. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo, you feeling stuck o masa-stuck ka or magkakaroon ka ng mga self-questioning. No? Bakit ganun? Bakit ganyan? Ba't ganun? Ano ba dapat? Ba't ganun siya? Ganito, ganyan. Pwedeng ganung part. No? Or may mga on and off action na pwedeng gawin. Minsan okay, minsan hindi. Moody o kaya minsan gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin. May mga ganung sitwasyon. Ako na nakita sa inyo. And you need to be prepared din, no? Sa iba sa inyo. May taong nagpaplano eh. May tao na nagkakaroon siya ng pagpaplano, palihim, ng hindi maganda. Yun ang sabi. Yun ang sabi niya. Pakaramdaman mo na lang. Pero kilala mo siya eh. Kilala mo to. As in. Tingnan natin. Ang dapat iwasan. Sana hindi kayo yun ha. Basta hindi maganda rin. Hindi maganda kasi. Pwede rin na, halimbawa, ikaw, you're preparing for something na secret na may ginagawa ka na ikaka-excite ng isang tao. Sa iba ganon. Pwedeng meron kang sinisikreto, then ibibigay mo yung sa isang tao. Baka nagpaplano ka to excite someone. Pwedeng nado sa point. Dapat iwasan. Pero ang nakita ko kasi dun, Oo, tama. Sa iba naman, nagkakaroon ng papaplano na gusto niya makipagkita sa'yo. Kasi either gusto niya ng open communication, or gusto niya ng union, or gusto niya ng commitment, or gusto niya ng connection sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Inaalala ko daw yung card kanina. Sabi ko na may nakita kong card. Kasi hindi kayo pare-pareho eh. Pwedeng iba sa inyo, ikaw yung may lihim na may gagawin to excite someone. Pwedeng iba sa inyo, nagkakaroon ng plano ng tao na yon kasi may gusto siyang gawin na hindi maganda sa'yo. Diba? Hindi kayo pwedeng pagpare-pareho. Mga ganong sitwasyon. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan kung may mga bagay o sitwasyon na need to recover it. No? Ayusin, kumpunihin, gawin, ganyan. And then also is kami, hindi lang naman yan sa tao o sa relationship. Kung may mga bagay
sa paligid mo, radyo, cellphone, di ba? Mga ganon. Baka may mga i-recover ka o kailangan, di ba? Kaysa itapon, sayang naman. Eh, kung may pera kayo, why not? Ganun lang yun. Okay. Sa iba naman sa inyo is iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagpo-focus, no? Iwasan mo hindi ka magkaroon ng pagpo-focus. Focus ka lang. Focus ka lang sa energy mo, focus ka lang sa mga achievement and fulfillment mo. Gamitin mo yung talino mo, yung karunungan mo in a good and a nice way. No? Iwasan mo mag-entitle or iwasan mo maging mayabang, arogante, hambog, tuso, or masamang energy. Or yung mga taong ganon. Okay? Hindi ko sinasabing ganon. Or kung ikaw yun, medyo iwasan mo na lang din. Kung nangyari in the past na ganon, medyo wag mo na lang gawin, no? Sa iba sa inyo. Iwasan mo yung mga tao na lolokohin ka, dadayain ka, or ikaw ito, iwasan mo. Masakit. Ingat ka rin sa salita mo, ha? Mag-ingat ka sa salita mo, sa decision mo, sa movement mo, sa action mo. Ingat ka rin. Siyempre, something need to avoid no? Nandun yung po, siyempre, yung mga paglabas ng pera, gastos ng pera, ganyan. Also, is something need to accept din. Kung may mga bagay o sitwasyon na naganap o nangyari na, you need to move on na rin, ano? Tsaka, accept the lesson na lang din sa iba sa inyo. And syempre, huwag mo na lang gawin uli. Yan. Iwasan mong misalignment ka sa sitwasyon mo. Always have a rule, always have a system in a good and a nice way. Iwasan mo yung magiging matigas ang puso, may kalupitan, o kala mo kung sino o naghahari-harian ka dyan. Iwasan mo yun. No? Yan. Or yung mga taong ganon. Pwedeng yung iba sa inyo, yung mga taong ganon. Iwasan mo. Ay, sira ba to? Feeling ko sira yung card ko. Yun, ha? Basta ingatan mo na lang. Siyempre, kung may mga nararamdaman ka, i-remedy mo siya kaagad. Kasi andito rin naman siya, lumabas siya, di ba? Yan, kung masakit yung ulo mo, yung paa mo, yan, kung may mga massager kayo, di ba? O kaya is, yung battle, kung masakit yung paa mo, di ba? Kuha ka ng battle, yung peto bottle, ganun-ganun mo yung paa mo dun, di ba? Dalawang paa mo, gulong-gulong mo siya dun. O kaya, yung peto bottle, ganun-ganun mo siya. Nakaka-relax yun, as in, promise. O kaya, pag masakit ulo mo, syempre, baka kulang ka sa tulog. O medyo masamasahihin mo lang din yung batok mo, 'di ba? Tsaka yung balikat mo, 'di ba? Mamamasa Ewan ko lang kung alam niyo iba kasi mamamasahe niyo yan with your own. Hawakan mo lang yung balikat mo, 'di ba? Ito ka. Hawakan mo yung ito, 'di ba? Kamay mo, hawakan mo yung ganun. Gaganon mo siya, oh. 'Di ba ganyan siya? At gaganon mo, ipo-point mo yung daliri mo diyan. Tapos yung balikat mo, angat, baba, angat, baba mo siya. Mamamasahe mo yun. Tapos palagi mo anuhin yung point mo yung ulo mo, yung batok mo, doon mo siya masahin para ma-remedy din kung ayaw niyo uminom ng gamot. Okay? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. Handyan din yung point na ibalik nyo doon yung sarili. I don't know why. Or change yourself in a good way, nice way. Sino tong matanda na to? Ay, may matanda. May edad ka na ba? Iba dito, ang karelasyon mo mas matanda sa'yo, no? Or ikaw ang mas matanda? Yun ang sabi. Victory and success is coming. Anak, parang feeling ko, basa yung balikat ni mami, May darating sa yung another message, may darating sa yung good news, fulfillment, happiness, o may maramdaman kang happiness, victory and success. Ibig sabihin, pag-uusapan ka sa iba sa inyo, may mga recognition, papuri, pasasalamat. Ako nakikita. Capricorn, taya ka. Pasugal na naman si ate. Taya ka. O sa iba sa inyo, may financial problem kayo, pero may mananalo sa iba sa inyo. Sana energy mo yung nakuha ko. May mananalo. As in. Love. May good news ako nakikita sa'yo. Uy.
Okay, when it comes sa love, kung single ka, sa mga single dyan, ay, isa, dalawa? Kasi nalilito yung iba eh. Iba sa inyo may lihim na pagtingin, may taong may lihim na pagtingin sa'yo. Or ikaw ito. Kung nakakausap mo na to, mga ito, medyo na dun sa point na nalilito ka. Pero isa sa kanila or both sa kanila, hindi magiging maganda yung situation o hindi magiging maganda yung outcome. Kaya you need to be very careful. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. Hindi na rin kayo same pace kasi, no? Hindi na nagkakasundo, di ba? Nagkaroon na rin ng ng lamat talaga. Andun yung point na nagsalungatan na to sa nakita ko dito. Naging malihim din kasi yung isa sa inyo. Hanggang sa sitwasyon na na-frustrate, hanggang sa sitwasyon na lungkot na yung dumaan o dumating. At nag-iba na ng tahak yung isa sa iba sa inyo. Hmm, pero may nangyayari sa kanya. May nangyayari sa kanya dito. Kasi they feel rejected. Nahatak siya ng nakaraan o naiisip ka niya pero they feel rejected. May nangyaring something sa part niya. Well, kung kayo is may third party relationship or nasa may third party yung relationship nyo, oo, meron. Ando na lang din yung point na siguro careful din kasi yung isa, no? Ang ingat din niya kasi. Maingat din siya tapos masyado rin siyang malihim. Siyempre, andun yung point na mararamdaman mo naman din kasi nag-aaway na kayo, di ba? Alam mo na rin din. Yun. Pero, ang nakikita ko dito, isa sa inyo bibitiw. May pagbitiw na magaganap. Pero may mag-o-offer, oh. Either bibitiw yung isa sa inyo, halimbawa, o kaya ikaw yung third party, di ba? O ikaw yung gumagawa ng third party. Pero may bibitiw eh. Tapos, sa pagbitiw na yon, hindi ko alam kung bibitiw siya dahil sa meron na rin nag-o-offer sa kanya or bibitiw siya after nun, may darating. Yan ang nakita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo is kung wala kayong third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, pwedeng kung kayo is LDR, handun yung point na may mga dissatisfaction kasi nga siguro sa oras din siguro, 'di ba? Baka busy isa or yung busy ikaw, pitinado sa point na yun. Pero andun naman yung pagpaplano. Tahimik lang din naman kasi yung isa sa inyo sa nakakita ko do. Pero yung palagi ko sinasabi sa inyo is nag-may low energy kasi ako nakikita. Sana hindi kayo pareho pero yung low energy na yon either may sakit siya, no? Sa iba. Kaya naglo-low energy. Sa iba naman, kaya naglo-low energy na yon dahil may mga hindi pagkakasunduan lang. Yun ang nakikita ko. But still, sa iba sa inyo, doon yung support ng isa't isa. Ready ipaglaban yung situation. Siguro nandun lang talaga yung point na minsan okay, minsan hindi, minsan kaya ko ibigay, minsan hindi ko kaya ibigay. Alam mo yung point na yon. Kaya medyo nagkakaroon o nakakaramdam ng lungkot din kasi yung isa. Pwedeng nandun sa point na yon. Medyo may imbalance situation kasi ako nakikita dito. But still, dahil wala naman kayong third party, okay lang yun kasi natural yan sa relasyon. Natural yan. No, basta habaan nyo lang yung pasensya nyo, tsaka wag lang kayong titigil na ng support to each other. Yun ang nakikita ko dito. Pero may frustration daw na pagdadaanan. Ikaw sa part mo o sa part niya, may frustration eh na pagdadaanan. Sana hindi no. Sana hindi iba dito talaga may sakit. Sana walang hospital Hindi ko alam kung hospital ba to, check-up, maintenance, doctor, ganyan. Confine. Sana walang ganun. O pwedeng may taong kukonek lang sa'yo. Pero still, nandun yung point, o may mga pag-uusapan related to. Nandun yung point na support. Siyempre, habaan mo lang yung pasensya mo kasi may mga time daw na hindi magiging okay.
Pwedeng konti lang, pagkainis, pagkairita. O kaya sa oras, pwedeng ganun lang. Natural na yun sa relasyon, wag na kayo magtaka. Trabaho and money. Okay, pagdating sa mga walang trabaho, sa mga walang trabaho is pwedeng meron ka namang papasukan, no? Kasi may offer naman ako nakikita sa iyo. And this is the time to decide, no, na mag-action. Yan ang nakikita ko sa dito. And then also, sa mga may trabaho naman dito sa sitwasyon, mabait naman din, may tao dito na mabait eh, no? Siguro mas bata to sa'yo, pero may lalaki din. Either ikaw yung mas bata or mas bata ito sa'yo, or ikaw yung mas matanda, tapos bata siya, or mas bata ka o matanda siya, vice versa. May mga tao or may tao din naman na okay sila sa'yo kasi handin yung helping hand, handito yung hand, no, nandun sa point na yon. Handun siguro in the past, medyo hindi naging maganda, di ba? Sa company mo o sa mga kasamahan mo sa trabaho, this time mas magiging okay siya. Ang nakikita ko rin sa'yo, may taong mag-open up sa'yo eh. Or may taong mag-open, or ikaw yung mag-open sa kanya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa pera mo is, mas nakikita ko ngayon na magkakaroon siya ng leveling up. Yun ang nakikita ko within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or maybe sa iba sa inyo. Sumahin mo na lang yon. Kung 11 months, tama ba? 11, 4, 8, 12, siguro 2 to 3 months. Ganyan. Kung 11 weeks yun, sa weeks yun. Kung 11 months, baka next year pa yun. Ang tagal naman, di ba? Sa iba sa inyo, pwedeng before October, November, October, November, ganyan. Before ending of this year, mas magiging maganda yung flow ng iyong kaperahan kasi handin yung stability, handin yung leveling up na nakita ko, baka magkakaroon na kayo mga overtime, mas haba yung mamagana na night shift kayo o kaya mas may mga offer, pwedeng kung may mga business kayo, di ba? O may mga offer na magaganap o mangyari, na yun yung makakatulong sa'yo. Or maybe you have an idea na i-force mo. Kung ano man yung idea na i-force mo yun kasi yun yung makakatulong sa'yo for your success o pag-angat ng iyong kaperahan. Yun na nakikita ko dito sa iyo. Yun. Pero iba sa inyo, syempre, hindi naman maalis yung sinabi kong open up. Baka may mag-open up sa'yo na related ang pera. Diba? Yun. Either, basta may mag-open up na related ang pera. O sa iba o mga offer trabaho yun, kanya. Yun ang nakikita ko. Depende lang sa'yo kung anong gagawin mo. Kasi we have also the hand, diba? Sabi ko sa'yo. Arigato namaste, God bless.